Ganda gabi po muli sa mga sa araw po ng Biyernes para sa ating prayer meeting. Ito po tayo lumako na sa panalangin. Sa tumali Ama sa gabi ito. Palayan niyo po sa itanyo at pag-aaral, pakikinig. Ating paglapit sa inyo, pag-awing. Pag po palagi yung magkapila, mag-usap, magturo na may oras ito ng pakikinig ng balang isa. Makita po namin yung kadakilaan mo, Panginoon, lagi sa balang ng salita, sa pagtuturo ng balang Espiritu. At iisin niyo po ang inyong puso. Makita namin aming sarili na hindi karapat-dapat sa mga biyaya at pagpapala niyo. Salamat po sa inyong kadakilaan, sa inyong kabutihan, sa inyong masagalang awa at biyaya, lalo na binigay ng pagmamahal at pagpapatawad sa Kristo. Palayan yung balang salita, ikaw po magturo at mangusap sa oras sa ikaw madakila at palayan yung mga mag-iaan ng live at ang mga narito. Ito yung dating pamilya sa salamat sa gabi ito sa pangis na para po natin ang Jesus. Mahal po muna tayo bago tayo mag-aral sa ita ng Panginoon. First stanza ready? Panginoon, sa awiting yan, sige po. Tayo lumako na sa salita ng Panginoon. Let's ating pong tuloy ang ating pag-aaral, kadakilaan ni Kristo at ang kawalang kabuluhan ng tao. Sabi po rito sa verse 11, sabi ni John the Baptist, tunay nga na kayo binabautismo ko sa tubig tungo sa pagsisisi, ngunit siyang dumarating sa akin ay mas makapangyarihan sa akin ng kanyang sandalya, so sa sandal sa suot niya nun ay hindi raw po siya karapat-dapat na dalhin o hubarin. At siya daw po, yung ibabaptize niya ay magbabaptize daw po. Talking of the Lord Jesus Christ, ang gagawin ng Panginoon ay siyang magbabautismo sa tao sa banal na Espiritu at sa apoy. Apoy 22 ay tumutukoy sa judgment. Sabi diyan,
Whose fan is in his hand, meron daw siyang pamaypay sa kanyang kamay. Ito pamaypay na to. At sabi diyan ay, he will truly purge his floor. Papagpagin niya, pupurgahin niya ang sahig. Titipunin niya ang mga trigo o ang wheat sa kanyang imbakan, kamalig. At susunugin ang mga ipa. He will burn the chaff ng isang apoy na hindi namamatay, unquenchable fire. Sabi ng verse 12, Tagalog, nasa kamay ni Jesus, sabi ni John the Baptist, talking about the greatness of Christ, nasa kamay ni Jesus ang pamaypay upang lubos na linisin ang giikan. Titipunin ni Jesus ang trigo sa kamalig, ngunit susunugin ang ipa sa apoy na hindi mamamatay. Ano po ang ibig sabihin niya? Silipin natin yung konti yung giikan para lang tayo magkaroon ng idea. So, winnowing ang tawag dyan, no? Paggigiik. So, dyan po ay makita natin dyan yung paggiik o parang kumbaga sa palay, ano, natin. Ano tawag yun sa pagano sa bilao? Ha? Pagtatahip. Bistay. Bistay ba yun? Hindi bistay yun. O bistay ba tawag doon? Yung pagsasali na ng bigas sa ano? So ito yung mga ginagamit po, no? Sa Israel ng kanyang pagigiik, no? Okay, ito yung wheat tapos ay siyempre kukunin po yung wheat yung ginagawang tinapay, trigo sa ating bigas, no? So ito yung panghiwalay ng mga ipa at ng mga dahon-dahon na yan, mga sanga-sanga. Yan. Yan po yung mga ginagamit para maihiwalay ang ipa o makuha ang trigo, yung kakainin, yung kinakain, yung ginagawang tinapay sa ipa. Ipa, yung mga balat-balat na lang po yan. No? Yan. Ito po ang pamamaraan dyan. No? Ang wheat ay simbolo sa Bible ng matuwid. To them, His judgment is like being gathered into the barn to be prepared for His use. Kung paano daw po yung mga wheat, trigo ay iniipon. No? Iniipon. Makita natin, iniipon po yan para magamit, makain. At iniiwalay naman yung ipa. Yung ipa ay sinusunod na po yan. Wala na pong gamit yan. Pwedeng pataba, pero kadalasan hindi po yung nakakain. Tinatapon na lang kagyan normally. Kaya sabi niya, no, yung pamaypay, kadalasan kasi parang pinapaypay yan, no? Pinapalipad. Yung ipa nililipad yan, eh. His winnowing fork yung pangtusok na parang tinidor sa kamay ng mga gigiik, no? Ay makita natin, pinaghihiwalay nila dito yun nga, sa paggiik nila, no? Ito yung diyagan na panggiik, panggiik nila, nakukuha po doon, nahihiwalay po yung mga ipa, yung mga balat-balat, tsaka yung mga sanga, doon sa tinatawag natin wheat. Tapos, yun nga. So, habang parang yun nga, parang yung kumbaga sa ano naman yung tawag doon? Ay, pinipig naman pala yung diodoro. Sa atin kasi may makabago ng paraan, diba, yung makina. Pero noon ay, tama ba, hinahampas. Di ba dati hinahampas noon? Opo, para malagas yung mga sa bigas naman. Hinahampas dun sa parang, ano tawag doon? Sa hampasan na yun, nakikita ko. Okay. So, yan po, yan yung pinaka-halimbawa niya ng pag-iik, ano? Ang tawag dyan ay, ano, parang winnowing yan eh, parang
tinawag kasi pan. No? Ang Panginoon sinimbolo yung kanyang may pamaypay siya. Pero actually, para maintindihan natin yung pagigiik, nilalarawan ng Panginoon dito, someday, meron siyang pagigiik po ng mga tao. Ngayon, ginagawa at balang araw, may mga papuntang langit, may mga papuntang impyerno. Yung mga wheat, yun yung mga matuwid, yung mga niligtas niya. Yun yung iniipon niya ngayon. Nagiligtas siya, iniipon niya, papunta langit. No, yun naman po nga ipa, yan naman po yung masusunog. Yan po yung mga unsaved. Yan po yung mga mapapahamak. Yan po yung patungo sa impyerno, no, sa walang hanggang kaparusahan. Okay, so yan po yung nilalarawan, no? Anyway, punta tayo sa lesson natin. Meron pa ba yan? Hindi na agad. Okay, parang gato yan, no? Ayan, meron pa isa. Parang gato. Yung buto, yung balat, medyo malabo kasi ito eh. Diyan sa live, hindi mapapanood yan. Ito yung green. Yung pinaka, ano na, no? Ito na yung kumbaga kakainin. Ito na yung wheat. Pag buto pa lang yan, pinaghihiwalay yung balat doon sa trigo. Okay. So, yung husk, yan yung ipa. Yan yung tinatapon na, yan yung lumilipad. Kaya nga nililipad na yan eh, ng hangin. Pero normally, kaya nga kahit paipayan mo, tayo nilipad rin yan. Tingnan niyo yung bigas, kahit paipayan ng paipayan, hindi po yan lilipad. Kasi yung bigas, yun yung mabigat at yun yung kinakain. Ganon din yung wheat, yung trigo. Umiiwalay yung trigo, makita natin dyan, yung wheat, hinihiwalay po. No? There is a separation between the wheat and the husk or the ipa. No? Yung ipa, sinisimbolo niyan sa Bible ang mga patungong impyerno, mga hindi ligtas. At yung ipa, o yung wheat, yan po yung mga ligtas patungong langit. Okay, binanggit yan ni John the Baptist sa mga punta natin yung verse. So, ito po yung sabi ni sabi ni John the Baptist. The humility of man, man's work versus grace. Makita natin dito yung kadakilaan ni Kristo at pagpapakumbaba ni John the Baptist. No, alam niya sino siya sa harapan ng Diyos. Isa sa importante katotohanan sa Biblia na dapat natin maunawaan, pag kinumpara ang Diyos, no, maging Diyos sa mga pinaka mahusay na lalaki sa Bible. Ha? Isa na nga po dyan, si John the Baptist. A great prophet, di ba? Propeta ng Diyos, nagabaptize, di ba? Pero inamin niya siya ay unworthy. Okay, so siya daw ay hindi karapat-dapat. Okay. Hindi karapat-dapat sa kadakilaan ng Diyos, kadakilaan ni Kristo, kadakilaan ng kanyang kabutihan. So, dito makikita din yun sa Bible na mismo si John the Baptist ay lubos ang kanyang pagpapakumbaba. At naiintindihan niya ang kadakilaan ni Kristo. Kadakilaan ng Diyos. Kadakilaan ng biyaya niya. Ano ang halaga niya? At ano ang halaga ni Kristo? Sino ang dakila? Kumbaga, sino ang parang sinabi niya wala kwenta, pero hindi naman ibig sabihin wala siyang gamit. Pero nilagay lang niya sarili niya sa tamang kalagyan. Alam niya sino ang dakila, sino ang tunay na Diyos, at siya ay bilang tao lang. Siya ay instrumento. He called himself unworthy. John the Baptist admission. Makita natin, tingnan natin yung pag-amin ni John the Baptist. Si John the Baptist, na tinawag ni Jesus na dakilang pinanganak, isa sa dakilang pinanganak ng babae. Di ba? Si Zacarias, saka si Elizabeth, pinsang makalawa ni Maria, pinsan ni Maria. Si
si Elizabeth at si Maria magpinsang buo. Okay. At si John the Baptist ay tatay niya ay priest sa temple. Pero sinabi niya po, siya ay hindi karapat-dapat maging kalagan o hawakan ang sapatos ni Kristo. Ganon siya, inamin na siya ay unworthy. Not worthy, hindi siya karapat-dapat. Pero hawakan na niya sapatos ni Kristo. Sabi niya, nahihiya siya. I am not worthy even to touch kalagan ang sapatos ni Kristo. Wala naman siya masamang ginagawa. Propeta nga siya, taga-baptize pa eh. Siya taga-inutusan ng Diyos sa amin. Pati sa pag-baptize kay Jesus Christ. Pero, gaano man kadakila yung ginawa ni John the Baptist na role to baptize the Lord Jesus Christ, prophet siya, messenger, no? Binaptize din niya yung mga taong nagsisi na gusto magbalik loob sa Diyos. Pero, kahit na siya po ay, kumbaga, mahalaga yung role niya sa Bible, no, makita din dito, mahalaga yung role niya at meron siyang magandang ginawa na bago ang Panginoon ay nagsimula ng ministry. Pero, makita din dito ang kanyang humility, no? Sabi niya, he is not worthy. Sabi niya, John 1:24, may mga nagtanong kay John the Baptist, yung mga Pharisee, pinuntahan siya habang siya ay nagbabaptize sa Ilog Jordan. At sabi ng mga Pharisee, yung mga pinuno ng Hudyo, mga makapangyarihang tao, katulad ni Pablo na nagpapatay kay Stephen. Di ba? Kaya nga ganun katapos si Pablo. Bago sa mga apostol, no? Si Saul ay papatay niya si Stephen. Ay meron siyang authority, so may power siya. Makapangyarihan siya, may influence siya. Hindi mo siya ordinaryong tao, ha? Mahalaga po siya sa mga Hudyo, yung mga Pharisee. Matalino, parang abogado, makapangyarihan, mahusay. At ito mga Pharisee ito, pumunta kay John the Baptist, sabi niya, bakit ka nagbabaptize? Yung mga taong nagsisi doon. Ha? Yung mga umami ng kasalanan at nagbabalik loob sa Diyos. Bakit mo ginagawa yun? Bakit ka nagbabaptize? Sabi ng mga tao, ng mga Pharisee na ito kay Kristo, kine-question ang kanyang ginagawa. At sabi niya, tingnan niya pag-amin ni John the Baptist, sabi niya, hindi ako yung Christ, hindi ako yung Mesias, hindi ako yung tagapagligtas, hindi ako yung pinili ng Diyos, yung itinalaga ng Diyos, na yung tagapagligtas niya ay mamamatay sa krus. Hindi rin ako si Elijah, yung sa Old Testament. Hindi rin ako yung katulad ng ibang propeta. So, siya propeta rin, pero hindi nga siya si Elijah, hindi siya si Moses. Okay, so sino siya? Kung hindi siya si Christ, hindi siya si Elijah, sino siya? Sabi niya sa 26. Sabi niya, ang trabaho ko nga ay bautismuhan ang mga tao sa tubig. Ilubog ang tao sa tubig. Bautismuhan, hindi binyag. Wala siyang batang binyagyagan, by the way. Kaya isang malaking kasinungan at kalokohan ng ginawa po ng reliyong pinagi sa atin. Wala kang makikita batang bininyagan sa Bible. Wala po. Mga taong may sapat na pag-iisip, umamin ng kasalanan, at gustong magbalik loob sa Diyos. Ibig sabihin na magsisi, ilamin nilang mali sila, at gusto nilang itama na ng Diyos yung buhay nila. Yan. So gusto na nila, sila ay binabago na ng Diyos yung masamang puso at isipan. Yun yung ibig sabihin na magsisi. At yung bautiso, hindi mo naglilinis ng kasalanan. Yung binaptize si John, yun ay yung mga binago ng Diyos, yung mga nagsisi. Hindi po nagpapatawad yung tubig ng kasalanan. Hindi mo naglilinis. Dugo lang ho ng Panginoon. No? Sabi niya, trabaho ko lang magbautismo. So, sabi sa turo sa atin sa Ridagisa, pag nabinyagan ka daw, nagiging Kristiyano. Mali po yun. Mali po. No? Yan yung mga maling turo ng kinagisa sa atin. Pag nabinyagan ka daw, Kristiyano ka na. Tapos wala namang baby bininyagan sa Bible. Matanda ang binautismuhan. At ang binautismuhan, mga taong may sapat ng pag-iisip, mga taong umamin sa kasalanan. At naisa magbaguhin ang Diyos. O nahanda na sa magbago sa kalooban Diyos. Sumunod sa kalooban Diyos. So sabi niya, ang trabaho ko, bautismuhan kayo sa tubig. Ngunit may nakatindig na isa sa inyo, parating na siya,
ang papalapit na kay John the Baptist. Sabi niya, merong papalapit sa akin, meron dyan isa sa inyong nakatindig at papalapit na kay John the Baptist. Magpapamatay siya. Walang ibang pangalan. Sabi niya, hindi niyo siya nakikilala, pero kilala ni John. Hindi niyo siya nakikilala, papakilala siya ni John, whom you know na. Sabi niya sa 27, sino itong babautismo niya? Sino ito si Jesus? Siya nga ay darating na pinili bago pa ako. Prepared before me. Ibig sabihin nun, si John, tinalagang propeta at taga-bautismo, pero bago pa siya ay pinagbuntis ni Elizabeth, bago pa siya naging propeta at taga-bautismo ng mga tao at ni Kristo, yun po ang kanyang role. Hindi siya Savior, pero sabi niya dyan, siya ay pinili na bago pa siya ipinanganak. At sabi niya, kilala niya, naiintindihan niya kadakilan ni Kristo. Sabi niya, ito'y pinili na tagapagligtas, propeta, Messiah. No, siya lang yung pinili ng Diyos na tinalagang tagapagligtas. Wala na iba. Yun ang pinakamahalagang role ng Panginoon. At sabi ni John, ang kanyang sapatos, ang kanyang sandal, ang kanyang sintas, hindi ako karapat-dapat na kalagan. Pero hawakan lang niya, kalagan yung sandalyas. Wala yung masama doon. Kasi ubarin nga niya habang babaptize niya ang mga tao doon kasama na si Kristo. Sabi niya, talking of humility, alam niya ang kadakilaan ni Kristo. So, dito makita natin agad ang lesson dito. Kahit ano pa ang pinagagawa ng Diyos sa atin sa church, sa gawain niya, wala mo tayong pwedeng ipagyabang. Pero kapag meron tayong ministry assignment na pinagagawa sa ating Panginoon, salamat, kaya tayo ginagamit ng Diyos kasi una, iniligtas tayo sa biyaya niya. Pangalawa, binigyan tayo ng privilege, pinagkatiwalaan tayong gamitin niya. Yan. So, hindi lang niya tayo nais iligtas sa parusa impyerno dahil sa langit. Habang nasa lupa ka, nais kanyang maglingkod at gamitin niya. So, privilege yun dahil sa grace. Kaya, walang Kristiyano na tunay, walang miyembro na dapat tamad magsimba at tamad maglingkod sa Panginoon. Dahil naligtas tayo sa biyaya. Pero sabi niya, kalagin lang yung sapatos si Kristo, nahihiya pa siya. Sabi niya, bakit? I am not worthy. Hindi siya karapat-dapat na maging propeta, hindi siya karapat-dapat na tawagin taga-bautismo, hindi siya karapat-dapat na alam niya kasi sino yung si Kristo, yung kanya ibabaptize. Kumbaga, yung kadakilaan ni Kristo, yung kapangyarihan niya, yung kanyang tinatawag na beloved son, no? No. Tapos sabi pa, verse 11, sabi niya, tunay ngang bapautismo ko kayo sa tubig. Yung mga nagsisi, yung mga tao nagsisi, binabautismo niya sila. Bakit binabautismo ng John the Baptist? Yung mga nagsisi, kaya hindi pwedeng bautismo yung mga bata, yung mga binyan. Hindi po pwede. Kasi hindi po pwede magsisi yan. Hindi po pwede na i-baptize, sabi ni John, yung mga nagsisi. Yung sabihin, may sapat na pag-iisip, alam na yung ginagawa kung tama o mali. At handa na silang umami sa kasanan at magpabago sa Diyos. Pero ang role ni John ay mag-baptize yung mga nagsisi. I-baptize, ilubog, no? Sa tubig. Sa ilog Jordan, by the way. Kaya na hindi buhos, hindi wisik, lubog. Pero mo, kung wisik o lubog, hindi dapat di na pumunta sa ilog kung wala isang balting tubig. Diba? Kaya nga, pumunta sa ilog, maliwanag. Inilulubog kasi sa itang baptize ay ilubog. Hindi wisik, hindi buhos. Yan yung mga maling aral po na tinuro sa atin at tinagisa. Pero ang baptize ay ilubog. Kasi sinisimbolo ng pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ni Kristo. So sabi niya, ang trabaho lang niya ay bautismuhan yung mga nagsisi. Ngunit merong dumarating. Sabi pa niya, hindi lang ito, hindi siya karapat-dapat kagad. Sabi niya, itong dumarating ito ay mas makapangyarihan sa akin. Sipin niya.
Alam niya ang kadakilaan ni Kristo. Yung worth, yung halaga, yung value o sino itong ibabaptize niya. Marami siya baptize sa tao, pero pinaka-importante si Kristo. Pero sabi nga niya, I am not worthy. No? Dahil mas makapangyari ito sa akin. At ang sapatos niya, kahit nga yung sapatos niya, sandal niya, yung sintas, hindi ako karapat-dapat na hubangin ito. Pero yung wala akong masama doon sa gagawin niya. Tinusunod nga niya yung utos pero dito, ninapakita niya yung kadakilaan ni Kristo at yung kanyang pagiging unworthy o pagpapakumbaba o yung pagiging humble. Kaya nga, ang tunay na mga alagad ng Panginoon, yung tunay na ligtas, yung tunay na saved, ay automatic magiging servant. At yung tunay na servant, wala mo tayong ipagyayabang. Walang bossing sa atin. Walang boss. Walang, kahit yung pastor, lahat tayo sabi ko, alipin lang ni Kristo. Lahat po tayo ay dapat humble, walang mayabang. Walang dahil sa akin, walang ganon. Ha? Dahil sa aking talino, dahil sa aking lakas, dahil sa aking walang ganon, wala. Because all of the best of men are not worthy comparing to the greatness of God or the Lord Jesus Christ. Nakita mo natin yan. Dapat naiintindihan yun ng mga miyembro natin, yung kadakilaan ni Kristo. Di ba? Kasi nakakalukot po yan. Pagka tayo po ay nakikita lang natin yung dami ng nagawa natin, ang dami ng naibigay natin, di ba? Eh, pride na ho yan eh. Binibilang mo na, sinusukat mo, hindi ho. At totoo lang, yung biyaya ng Diyos, di mo kayang bilangin, sukatin. Diba? Mahihiya ka at mapapahiya. Dahil marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali, marami tayong pagkakasala. Ito nga si John the Baptist, ginagawa na nga niya yung trabaho niya eh. Diba? Mapatay siya ang Panginoon. Sabi niya, ito papalapit sa akin to. Hindi hawakan ko yung sandal, nahihiya ako, I am not worthy. Sabi niya, mas makapangyarihan ito sa akin. At hindi lang yun, hindi lang niya nakita ang kanyang role, hindi lang niya nakita kadakilaan ni Kristo, hindi lang nakita niya ang kanyang sarili bilang walang kwenta o na talagang yung pagpapakababa niya, gano'n na lang. Ha? Sabi pa niya rito, ang trabaho ni Jesus Christ ay ibang-iba sa trabaho niya. Siya tagapautismo sa tubig. Pero si Jesus Christ, ibabaptize daw niya tayo sa Holy Spirit. So, sino ang may trabaho para ang mga tunay na ligtas ay mabaptismuhan ng Holy Spirit? Trabaho yan ni Kristo, hindi trabaho ni John the Baptist. At hindi lang babautismuhan ka sa Holy Spirit, ang sabi pa rito, ay pati ng apoy. Yung apoy dito, literal po ito. Judgment po yan. It talks about yung po tinatawag na tinatawag na apoy ng impyerno. Tuloy natin. Kaya nga tingnan nyo, magtataka kayo rito. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Yung sabi niya on verse 12. Sabay, bakit binanggit dito ni John? Kaya ang gusto kong pag-aralan natin konti ito. Na itong si Jesus daw, nilarawan niya si Kristo na parang nagigiit. Yan. Sa isang lalaking nagigiit po ng wheat. Ha? Na may hawak daw siyang pamaypay sa kanyang kamay. Yung pamaypay nito mo yan, hindi tagalita ng pamaypay, kundi yung pagigiit. Yung pagwiwino. Para kasi na pinapaypay, no? Habang winiwino mo yun, diba? Parang pinapagpag mo yun, no? Sa pagpagpag mo, paghalukay mo nun, ng mga trigo, yung natatanggal yung mga mabibigat, yung mga wheat, tapos yung ipa, lumilipad. Kaya sabi yan, tunay nga, pupurgay niya ang sahig. Lilipad yung mga ipa. Titipunin niya ang mga trigo patungo sa kamalig. Yun yung napapakinabangan. Yun yung nakakain. At susunugin niya ang ipa sa hindi mamatay-matay na apoy. Verse 13. Then coming Jesus from Galilee to Jordan,
to John to be baptized of him. Nagpabaptize si Jesus Christ. Ganyan. Tingnan natin ang nangyari ulit. 14. Ano sabi niya? Sabi niya sa Lord, dapat ako i-baptize mo. Hiyang-hiya dito si John. Talagang kita niya yung kapangyarihan, yung recognition, yung pagbibigay niya ng mataas na paggalang, kadakilaan kay Kristo. Sabi niya, hindi ako dapat mag-baptize sa iyo. Dapat ako ang i-baptize mo. Ha? I have need to be baptized of thee. Dapat ako ang baptize mo. Bakit ka pumunta sa akin? It talks about the humility of John the Baptist. Because of the greatness, the power, the mighty, the worthiness of Christ, nakaharap niya. Sabay sabi sa verse 15, sumagot si Kristo. And Jesus answering, sabi niya kay John the Baptist, suffer it to be so now, for does it become it, as to fulfill all righteousness. Sabi niya, wag mong pigilan, wag mong pigilan yung dapat mangyari. Ha? Pahintulutan mo maganap yung dapat maganap, yung matuwid na kalooban. Ano yung kalooban ng Ama? Pinadala ng Ama yung anak as a submissive son. So, sumunod yung anak sa kalooban ng Ama, kasama niya yung baptism. So, makita natin si Jesus Christ, alam niya, kahit siya po ay dakila, you can see also the humility of the Lord. A submissive son. Nagpapaptize po siya kay John the Baptist. Then, he suffered him. Then, John the Baptist baptized the Lord Jesus Christ. No? So, piniyagan niya yung gusto ng Ama at gusto ng Panginoon na i-baptize si Jesus Christ. Sumunod din si John the Baptist. Dahil si Jesus Christ, sinunod niya yung gusto ng Ama. Yung sabi, mahalaga yung bautismo rito ni John. Kasi nung panahon hindi naman pinapansin si John. Nung mga highest leaders, no. Ang nakikinig lang kay John sa mga aral niya, sa mensahe niya, at sa bautismo niya, karamihan, mga may hirap o mga taong makasalanan. Yung mga publicans, yung mga hostess, yung mga mahirap na tao. Pero yung mga Pharisee, kaya nga sa kinikwestiyon, hindi mo naniniwala sa kanya. Pero dito, makita natin, ang Panginoon Jesus ay dakilang Diyos anak. Pero sumunod siya sa Ama at nagpasakop siya sa kapangyarihan ni John the Baptist na maglubog ng mga tao sa tubig kasama na po siya. By the way, si Jesus Christ, hindi niya kailangan magsisi, ha? Wala ko siyang kasalanan. Pero dahil utos ng Ama, kahit wala siyang kasalanan, sumunod po siya sa Ama sapagkat yun ang kalooban ng Ama. At sabi ng verse 12, gusto pag-aralan natin ito, tutuloy natin ito next week, pero pag-aralan natin ito na konti. Sabi dito, nasa kamay ni Jesus ang pamaypay upang lubos na linisin ang giikan. May pamaypay siya, may mga liliparin, may mga titipunin, dilinisin ang giikan, titipunin niya ang trigo, papunta sa kamalig, ngunit susunugin yung mga ipa sa apoy na hindi mamamatay. Ito ay sinabi ni Juan na taga-bautismo tungkol kay Jesus. Ano ang ibig sabihin nito? Gumamit si Juan ng larawan ng paggigiit na karaniwan noon na ginagawa sa bukid. Ano ang giikan? Ang giikan ay yung lugar kung saan binubukod ang trigo sa ipa. Inihahagis pataas ang ani, tapos inihipan ng hangin. Siyempre, hindi pa rin. Kaya nga, di ba, meron siya pamaypay. Actually, wala naman pamaypay. Pero yung kasing parang yun yung pangbungkal o winuwi kasi tawag doon, pag-iit. Yun. No? So, nililipad ng hangin yung mga ipa, tapos sumabagsak yung mabigat na wheat, tapos titipunin yun. Parang kumbaga sa atin sa palay, yung bigas kinukuha, nilagay sa sako, nilagay sa kamalig. Tapos yung ipa, tinatapon na lang yan, ginagawa pataba, o sinusunog yan sa bukid. Hinihipan ng hangin gamit ang pamaypay. Ang mabigat na butil ng trigo, bumabagsak pababa. Ang magaan na ipa, tinatangay ng hangin. Ano naman ang trigo? Ang trigo dito ay sumisimbolo o naglalarawan sa mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Yung may tunay na pagsisisi at pananampalataya kay Jesus bilang tapagtas. Titipunin niya ang trigo sa kamalig, nang ibig sabihin, ililigtas
At iingatan ni Jesus ang kanyang mga tunay na tagasunod sa kanyang kaharian. Yung mga tunay na niligtas niya, yung mga tunay na nagtiwala, iipunin niya tulad sa isang trigo o wheat. Ano naman ang ipa? Ang ipa ay sumisimbolo o naglalarawan sa mga taong walang tunay na pagbabago sa puso, mga makasalanan na wala talagang pagbabago. Hindi ibig sabihin, mababaw sila, maraming may alam sa Bible, pero mababaw, at di tunay ang pananampalataya kay Jesus. Ito'y pakitang tao o pagpapanggap lamang. Hindi tunay. Either nireject nila si Kristo o nagpapanggap lang silang alagad ni Kristo. Yan po ang ipa. Nakakatakot yan, pwedeng nangyayari sa baptist. Possible may mga ipa na nagsisimba sa baptist. Huwag naman sana. Diba? Kaya tayo nag-aabot ng kalwa, nagsusolving. Diba? Turuan natin kaligtasan, tumanggap sana sila, talaga magtiwala. Sapagkat darating ang panahon, may paghihiwalay ng trigo sa iba. Yung trigo, kukunin, yan po yung sumisimbolo ng papasok sa langit, niligtas si Kristo, nilinis, pinatawad, hinugasan, pinatawad, minahal. At yung iba, yan naman yung mga tumanggi kay Kristo biya tapagtas o mga taong nagpapagat lamang sa religion. Iipunin at susunugin ang ipa sa apoy na hindi mamamatay. At yan ang tumutukoy sa paghukom balang araw. May darating na araw na hatulan ng Diyos o ni Kristo ang kasalanan. Ang apoy na hindi mamamatay ay larawan ng walang hanggang pagkahiwalay sa tunay na Diyos patungo sa impyerno ng mga tao. Ano naman ang pamaypay? Ang pamaypay sa kamay ni Jesus ay ipinapakita na si Jesus ang umahawak ng kapangyarihan sa paghatol. Siya ang nagliligtas, ngayon, siya din naman ang nahatol sa mga tatanggi sa kanya biya tapagtas. So, kaya lagi po ulit yung sabi, hindi po church membership, hindi o bautismo, hindi o good works ang nagliligtas, lalo na hindi ang baptist. Ang nagliligtas, yung namatay po sa krus. Nasa kamay din po niya kapangyarihan magligtas at nasa kanya din ang kapangyarihan na humatol sa mga hindi tunay na tatanggap sa kanya. So, pinapakita na si Jesus ang umahawak ng kapangyarihan sa paghatol. Siya mismo ang magbubukod, paghihiwalayin sino ang tunay at hindi tunay o nagpapanggap. Sino ang ipa patungo sa langit, yung mga ligtas, at sino ang sino ang trigo na iniipon sa kabalig o patungo sa kaharian ng Diyos, at sino ang ipa na makita natin dito ay walang laman, nililipad. Ganyan po ang larawan ng tao, di ba? Nililipad lang ng mundo, sila tinatangay lang ng hangin, walang direksyon, walang focus, walang pananampalataya, walang tunay na kaalaman o karunungan o pagsunod kay Kristo. Nakakatakot po ito na katotohanan, lalo yung mga nagpapanggap. Di ba? Yung bang sumasabay lang sa agos ng mundo, pero wala talaga sila totoong relasyon kay Kristo. Yung kanilang iniisip, yung mga bagay na pangmundo lang. Ano? Tandaan natin, si Judas, isa po sa halimbawa niya. Siya mismo ang magbubukod kung sinong totoo at hindi si Kristo. As I close, ito ba natin? For the Father raised up the dead, sabi pa, kung paano ang Ama ay binubuhay mga patay, ganun din binubuhay niya ng anak ang gusto niyang buhayin. Ang Ama ay hindi hinatulan ng sinuman. Pinagkatiwala na ng Ama ang paghatol sa anak. Maliwanag po yan, sabi ni Kristo. Ang paghatol, ibinigay na ng Ama sa anak. O bakit? Upang ang lahat ng tao ay bigyan ng karangalan ng anak? Kung paano binibigyan ng karangalan ng Ama? Ang hindi nagbibigay ng parangal sa anak ay hindi rin binibigyan ng parangal o karangalan ng Ama na pinadala siya. Kaya sabi ni Jesus, katotohanan sa saksyo, ang nakikinig sa salita ni Kristo, yung tunay na aral ni Kristo, hindi aral ni Gary, hindi aral ni Pastor Gary, hindi aral ng Baptist, yung aral tinatagan ni Kristo sa Bible. Yung talagang nakikinig at sinasa puso ito. Sabi niya, he that heareth Jesus' word, my word, sabi niya, at naniniwala sa nagpadala sa kanya, sino nagsugo kay Kristo? Ang Ama. Ano raw sabi? Ano resulta?
yung tunay na nakinig, yung tunay na nampalataya, may buhay na walang gan. Yan yung mga trigo patungo sa langit. At hindi na raw hahatulan, ihiwalay na pa, ililigtas, iingatan, pinatawad, minahal. At hindi sila sila hindi nahatulan at sila dilipad na mula sa impyerno patungo sa buhay. Lahat na tayo makasala, hindi makapasalagan sa kasal, lahat ay patungo dapat sa impyerno. Ngunit dahil kay Kristo, ang tao ngayon ay pwede na magkaroon ng buhay na walang gan. At ilipat mula sa kahatulan patungo sa buhay na walang gan. Please. 25. Sabi niya, katotohanan sinasabi sa inyo, ang oras ay dumarating at ngayon nga, na ang mga patay ay makikinig. Kanino? Sa tinig ng Diyos. Sa anak ng Diyos. At silang nakarinig ay mabuhay. Nagpakita ang Panginoon ng halimbawa nung nandito sa lupa, di ba? Ilan na yung patay na binuhay niya? Buti pa nga yung patay, nakikinig sa kanya, binubuhay niya. Ang hirap po ng mga taong buhay na ang dami niya tinuruan, di ba? Pero sila po ay pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Why? Because they rejected the Lord Jesus Christ. And when they rejected the Lord Jesus Christ, ibig sabihin, they reject also the Father na nagsugo sa kanya. Pati na ang aral niya. Pati na ang kaligtasan niya. So, pero dito siya sabi pa, ang darating din ng panahon, katotohan siya sabi niya, in the future, ang oras ay darating, lahat ng namatay, bubuhayin ng Diyos, makikinig, marinig at tinig ng Panginoon Jesus, at yung mga makita niya, no, mabubuhay ang mga patay. Tingnan sa 36. Kung paano ang Ama ay nagbigay ng buhay, ay may buhay sa kanyang sarili, ganoon din binigyan niya ang anak ng buhay sa kanyang sarili. May sariling generator ng buhay ang Ama at ang anak. Saan galing ang buhay ng Ama at ang anak? Hindi ko alam. Kung paano ang buhay ng araw, hindi ko alam paano ito umiinit at tuloy-tuloy, hindi nauubos ang init at liwanag nito. Sabi na, nauubos daw. Hindi totoo yan. No? Kasi naman ang mga scientists yan ng mga niniwala sa Diyos sa Creator. So, binigyan ba ng Ama ang anak ng buhay? At anong klaseng buhay ba meron ng Ama at ang anak? Ang Diyos bilang Creator, siya ang nagbigay ng buhay sa anghel, sa tao, sa hayop, sa halaman. May animal life, may plant life, may human life. May buhay din ng angel. Ano ang buhay ng Ama at ng anak? Ay, siyempre, iba yung buhay ng Ama at ng anak. It is divine. It is holy life. It is spiritual life. It is makita natin, iba ito sa buhay ng tao. Kasi ang Diyos ang source ng lahat. Di ba? Walang lumitaw na may buhay. Sabi nga yung principle, life begets life. Hindi pwede ang walang buhay galing sa, o ang may buhay galing sa walang buhay. Hindi pwedeng lumitaw ang buhay sa bato na walang buhay. Kaya mayroong animal life, plant life, human life, at angels because mayroong Diyos na pinagmula ng buhay. Pero ano ang klaseng buhay meron Diyos? Hindi ko alam. No? Marami pa rin bagay na hindi natin maintindihan. Ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ganun din binigyan niya ang anak ng buhay. Parehas na sila. Parehas sila nagbubuhay. Parehas sila may sariling buhay, generator. At hindi lang yun. Ibinigay na ng Ama ang authority niya, kapangyarihan, humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Ibinigay na ng Ama, nabi niya, anak, bahala ka na sa tao, yung ililigtas mo at yung hatulan mo. Ibinigay na ng Ama yung kapangyarihan niya. Diba? Wala po sa religion. Wala po sa mga leader ng mga religion. Sinungaling po ang mga tao. Pero si Kristo at aral niya ay maliwanag. Kaya sabi pa sa 20, huwag kang magtaka dito. Ang oras ay darating. Yung nasa libingan. Buhay pa si Kristo nandito sa lupa bago siya bumalik sa langit. Binubuhay niya yung mga patay. Katulad ni Lazarus, yung mga batang namatay. No? Binuhay po niya. Narinig natin niya. Di ba? Talita kumibay, sabi niya, the damsel, di ba? Bumangon ka. Di ba? Sabi niya din, di ba? Bata, bumangon ka. Narinig ng patay. Ng kaluluwa nito, ang boses ng Panginoon.
bilang dakila at makapangyarihan Diyos na nagbigay ng buhay, bumabawi ng buhay, at muli binubuhay ang mga taong namatay niya. Sabi niya, yung mga nasa libingan ay bubuhay niya, tatawagin niya. Katulad sa niya, Lazarus, come forth. Nakalibing na, mabaho na. Sabi ko, Lord, mabaho na yan. Ilang araw na. Di ba sabi pa, niwala ba kayo na ako ang I am the life and the resurrection? Ako ang buhay at pagkabuhay? Sabi pa sa 29. And sa comfort, sila'y mabubuhay. Yung mga gumawa na mabuti, may pagkabuhay na muli, isang buhay. Yan. The resurrection of life. Yan yung mga trigo na papuntang langit. At yung gumawa ng masama, mayroong pagkabuhay sa kahatulan. May pagkabuhay sa buhay, yun yung sa langit. At meron din pagkabuhay na patungo sa hatol ng impyerno. Yun yung judgment of fire. Makita natin yun sa kampo. Kaya makita natin dyan, dito ko po tatapusin. So, makita natin dito, napakalaga po yung doktrina rito na pinag-aaralan natin. Yung kadakilaan ni Kristo at pagpapakumbaba ni John the Baptist. Nawa ito ay magsilbing isang babala sa mga member po ng Living Life. Nakakatakot na katotohanan. Dahil pa nagliligtas po siya ngayon, mapalad ang mga nakakarinig. Sabi pa, siya may tenga nakikinig, makinig. Di ba? Dahil marami na pong umatin sa baptist, marami na nabaptize. Hindi ko po alam gaano sila katotoo, kaseryoso, o nagpapanggap lang. Pero maliwanag po, si Kristo ngayon ay para siyang nagigiik po ngayon. May paghihiwalay siyang gagawin patungo sa buhay na walang gan, yung wheat, at patungo sa buhay na sa walang hanggang kaparusahan, yung mga ipa. Saan ka doon sa dalawa? Ikaw ba yung nasa ipa? O ikaw yung mga nagpapanggap na ipa? Hindi totoo ligtas? O ikaw yung tunay na ligtas? Kung tunay ka ligtas, maglingkod ka, magpakumbaba ka, dakilain mo si Kristo, at nawa, patuloy pa, ikaw ay lumagot, tumibay, hanggang siya ay dumating. Tayo mga Lord, salamat sa ita mo, pagpalaan niyo po sa ita niyo, tulungan niyo po kami, lagi namin makita ang aming sarili, na walang kwenta, pero pinahalagahan niyo, Panginoon. Sapat na po, kami nilikha niyo ayon sa inyong wangis. Mahalaga kami dahil kami ay nilikha nyo ayon sa inyong wangis. Kahit nagkasala, kahit bumagsak, tuloy ang plano ng pagliligtas mo. Tuloy ang pagmamahal mo, tuloy ang pagpapala mo sa tao. Kahit ang tao'y binabaliwala ka. Ngunit tunay po na hindi lahat ay patungong langit. Marami ang mapapahama. At ngayon ay nagliligtas ka. At ngayon din ikaw ay naghahatol sa mga taong babaliwala sa may mga ipa na mapapahama at mayroong mga trigo na mapalad na nagtiwala at nagpaligtas sa inyo. Kabagan niyo po ang mga kaluluwa na umaating sa baptist na ikaw lang talaga nakakakilala kung sino ang tunay at nagpapanggap. Huwag niyo hayaan, Panginoon, may mga kaluwang mapahamak. Bagkus, madagdagan pa nga po, magligtas ka pa po patuloy. Tulungan niyo kami mag-Bible study pa, mag-akay pa ng mga kaluluwa. Mahalin namin ang mga kaluluwang ng aming mamahal sa buhay, kaibigan, kaklase. Huwag kaming manahimik, huwag kaming tumigil, huwag kaming makontentong magpayaman na lang sa lupa, huwag kaming makontento na puro na lang panlupa lang iniisip namin. Tulungan niyo kami, Panginoon, mag-Bible study, bahagi ang salita niyo, gamitin yung buhay namin. Linisin, maglingkod kami, mag-ialipin niyo kami, maging masunurin kami mga anak niyo, at alipin niyo na pinatawad at pinagamit niyo lang katulad ni Johnny Baptist. Walang ibang dapat madakila kundi ikaw. Ikaw lang may pakilala. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang mapurihan sapagkat karapat-dapat ka na namatay kahit wala kaming kasalanan. Kahit wala kang kasalanan, ay tunay na matay ka para sa aming mga karumihan kasalanan. Salamat sa inyong ginawa sa krus. Salamat po sa inyong pagiging masunuri sa Ama. Salamat po, Panginoon Jesus, sa inyong kadakilaan ng inyong pagliligtas. At nakakatakot ang mga taong babaliwala sa inyo na makakaranas ng banal mong galit o tinatawag na paghatol patungong impyerno
sa mga babaliwas, lalo sa mga taong nagpanggap, sa mga religion, hindi kinilala tunay na Kristo ang Biblia, bagkus ang religion na tiyatag ng mga taong o ang Kristo ni-reject ng mga taong makita ng mga religion sa mundo nito. Kaya tulungan nyo kami, maglingkod, magmahal, pagpalaan yung living light, mahalin mga misyon, misyonero, bless the missionaries sa aming bansa, sa buong mundong mahayo, at patuloy po, pagpalaan yung living light, mga buhay miyembro, maging humble palagi, at maging honest, at maging worshiper at worker ninyo, Panginoon, ng inyong banal na gawa. Patuloy po, nabagan niyo aming bansa, tulungan niyo po ang aming gobyerno, at ang mga korupsyon na gaganap ay inyo pong suriin, siyasatin, linisin, ligligin, ang inyo po hayaan na mabuhay ang mga leaders namin sa kasamaan o sa tinatawag na mga korupsyon na nagaganap sa aming bansa. Maparusahan dapat maparusahan, makulong dapat makulong. Ikaw na po, Panginoon, ang kumilos sa aming justice system, Congress, sa aming executive department, sa LGU, AFP at PNP. Bless our country, kabangan niyo rin pong bansa Israel, Amerika, kabangan niyo mga bansang sarado ang Biblia, na patuloy ang Bible ay makapasok pa rin sa mga Islamic nation, communist nation. Tulungan niyo po, kabaga ng mga misyonero, matapang na umahayo at sumusod sa aral niyo sa mga lugar nito. Ito natin public, kasama sa ganito, palagi po sa itanyo, gamitin niyo po ito sa mga pwede makinig ng live stream nito. Ito natin public, salamat, pamunahan yung living life, lalo po na Reverend Anniversary. Ito natin sa public sa ganito, sa matamis sa pagkakas ng Francis. Ang gabi po, God bless. See you Sunday. Good night.